Kailangan mo ba talagang tanggapin ng mga to, Eliza? Kapag may nagbigay pa sa susunod, itapon mo na. Naiinis na talaga si Benedict sa mga regalong natatanggap mula sa mga humahanga sa kanya. Alam niyang dapat maging grateful sa mga regalong natatanggap, pero kapag naaabala na si Eliza, ang anak ng taong kumupkup sa kanya, talagang naiirita na siya. Ayaw niyang nagdudulot ng kahit na anong problema kay Eliza, maging sa ama nitong si George. Tumaas ang isang kilay ni Eliza at itinaas ang maliit na handmade bracelet. Bracelet lang to, Benedict. Anong masama sa pagtanggap ng regalo? Kasalanan mo rin naman kasi. Kung approachable ka sa mga babae mo, hindi sana nila ako guguluhin. Napabuntong hininga si Benedict. Wala naman silang mapapala sa akin. Kapag naging mabait ako sa kanila, sasabihin nila, paasa. At Eliza, hindi ko mga babae yon. Wala akong babae. Hindi ko priority ang pakikipagrelasyon. Gusto ko lang na mag-aral, makatapos at makatulong sa inyo ni Papa. Naningkit ang mga mata ni Eliza at marahan siyang siniko. Masyado kang mabait. Sip-sip ka talaga kay Papa kahit kailan. Masaya ka na siguro. Kapatid na ang turing ko sa'yo. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Masaya siya na nasa poder siya ni George. Nakilala niya at nakasama si Eliza. Sa wakas, tanggap siya nito na talagang nakatira sa kanila, na tinuturing niya rin na ama ang papa nito. Pero, masaya ba talaga si Benedict na tinuturing naman siyang kapatid ng dalaga? Hindi naman sila magkadugo, hindi sila talaga magkamag-anak, pero dahil ang papa nito ang nag-alaga sa kanya, yon ang rason kung bakit para kay Eliza, katumbas na si Benedict ng isang pamilya. Ginagamit ka lang nila, Eliza. Huwag ka nga magpauto. Dapat alam nilang salitang privacy. Kung ayaw ng tao, hindi dapat ipilit. Bulalas na Benedict. At ano naman yung iba? Para sa'yo, binibigyan ka lang nila ng mga regalo para mapalapit sa akin. At kapag nalaman nila na kahit makuha nilang loob mo, hindi ko pa rin sila papatulan. Ikaw pa rin ang lalabas na masama. Napabuntong hininga si Eliza. Kasalanan mo. Alam nila sa school magkasama tayo sa bahay at para na tayong magkapatid. Bakit kasi ang pogi at sobrang talino mo? Napatingin si Benedict kay Eliza. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Pogi at matalino? Inosente naman itong lumingon sa kanya. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Gusto mo lang mapuri. Yabang mo naman. Nauna nang maglakad si Eliza. Naiwan naman si Benedict at bumagal ang lakad. Hindi niya mapigilang mapangiti. Napakagat labi para pigilan. Wala siyang pakialam sa tingin ng iba sa kanya. Pero kapag si Eliza na ang nakapansin, parang gustong-gusto niya pa talagang ipagyabang. Teka lang! Nangingiti niyang habol rito. Malakas naman siya nitong itinulak. Hindi ko matanggap na heartthrob ka sa school. Inaalila lang naman kita sa bahay. Mahina siyang tumawa at muling tumabi kay Eliza sa paglalakad. Hindi nila alam, palagi mo akong inaagawan ng fried chicken. Siguro kung silang kasama ko sa bahay, lahat ng pagkain ibibigay nila sa akin. Masama naman itong tumingin sa kanya. Di dun ka na. Nakakainis ka nga. Pinagluluto ka palagi ni Papa ng lomi sa madaling araw. Pati mga masasarap na prutas, mas marami sa'yo. Mas mahal kaya ito ni Papa kaysa sa akin eh. Napailing si Benedict. Naabutan niya lang akong nag-aaral. Saka sa umaga, kung ano lang ang binibigay sa akin ni Papa, nakakain mo rin naman. Mas paborito ka ni Papa kasi sip-sip ka, sabi pa ng dalaga. Mahina naman niya itong kinutusan. Ikaw talaga, Eliza. Huwag ka nga magselo sa akin. Ayaw niyang nagsiselos ito sa pagmamahal ni George para sa kanya. Masaya siyang nakikisalo lang siya sa pagmamahal ng Papa nito. Alam din naman ni Benedict na pantay lang talaga ang pag-ibig ni George sa kanilang dalawa ni Eliza. Napatingin muli si Eliza sa mga dalang regalo. Paano tong mga regalo ng mga may crush sa'yo? Ano, ako na naman ang kakain? Hindi ko na kailangan ng manliligaw. Admirers mo palang, Benedict. Ako nang nakikinabang. Kumunot naman agad ang noo niya. Hindi mo naman talaga kailangan ng manliligaw. Bawal ka makipag-date. Sasapakin namin ni Papa. Napairap naman si Eliza. Kung gayon, bakit hindi mo na lang sila i-entertain? Lalaki ka naman. Nasa senior high ka na rin. Sure ako papayagan ka ni Papa. Try lang naman para naman kapag nagka-girlfriend ka na agad, makakabuntis ka na.
Umiling si Benedict at hindi nagustuhan ang sinabi ng dalaga. Hindi ako interesado sa kanila. Hindi ako makakabuntis dahil hindi ko gagawin yon. Mag-aaral ako, maghahanap ng magandang trabaho. Bibigyan kayo ng magandang buhay ni Papa. Yun lang. At kung makakabuntis man ako, gusto ko asawa muna bago kami magkaroon ng anak. Mahinang tumawa si Eliza. Kung makapagsalita ka naman, parang ikaw ang breadwinner ng pamilya natin. Okay naman ang buhay natin Nabubuhay naman tayo ni Papa dahil sa restaurant. Okay na yun. Saka kung mangangarap ka para sa sarili mo na lang. Kilala mo naman si Papa. Hindi naman yun nagpapatanaw ng utang na loob. Kahit nga ako, kahit anong gusto kong maging, suportado niya lang. Tipid na napangiti si Benedict. Hindi niya nga obligasyon pero gagawin niya pa rin. Maayos nga naman ang kanilang mga buhay pero gusto niya pang dagdagan iyon. Gusto pa nga ni Benedict na kung maaari, hindi na magtrabaho pa si George sa restaurant. Gusto niyang maging kargo ang mag-ama. Nais niyang siya naman ang bumuhay sa mga ito. Mas hihigitan niya pa kung papaano siya binigyan ng buhay at pagmamahal ni na George at Eliza. Pumatol ka na kasi kahit isa. Kapag nalaman nilang may girlfriend ka, hindi na sila magtatangka pa. Suggestion pa ni Eliza. Napatingin siya sa dalaga. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapos sa topic na yan. Sige na Benedict, tutulungan naman kita. Ako nang pipili sa mga nagkakagusto sa'yo. Ano bang type mo? Tanong ni Eliza sa kanya. Natigilan si Benedict. Bumaling muli ang tingin niya sa dalaga. Umiwas agad siya ng tingin. Ayaw niya talagang pangalanan ang mga kakaibang nararamdaman niya sa mga nagdaang buwan. Nakatitig lang naman sa kanya si Eliza. Walang kamalay-malay na ito na ang gustong tukuyin ni Benedict. Umawang ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Hindi man sa wala siyang sagot, ayaw niya lang talagang sagutin. Natawa naman si Eliza. Hindi ka nakasagot, Benedict. Wala kang type sa kanila. Imposible yon. Napalunok si Benedict. Meron naman. Kaso, wala sa mga yun, Eliza. Nasaan? Ibig sabihin may nagugustuhan ka na? Tanong pa ni Eliza. Sige, sabihin mo sa akin. Sino ba? Mas lalong napalunok si Benedict. Hindi pa nakatulong nang ngiting-ngiti sa kanya ang dalaga. Mabilis niyang tinakpan ng tawil ang mukha nito at umiwas ng tingin. Inis na inis naman ang dalaga at muntik na siyang masapak. Kaya mabilis siyang tumakbo. Natatawang nagpahabol si Benedict. Nahihirapan talaga siyang maging mabait palagi kay Eliza. Kung sobrang natutuwa naman siya kapag naaasar ito. Benedict, lagot ka talaga sa akin kapag naabutan kita. Bulalas ni Eliza at hingal na hingal. Naawa naman si Benedict kaya bumalik na rin siya. Naghanda na siya ng hampas nito at nang dumapo yun sa kanya, tinawanan niya na lamang. Hingal na hingal ka na, Eliza. Akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Nakangiting saad ni Benedict at kinuha ang bag nito. Nakabusangot tuloy na umuwi ang dalaga. Nang dumapo ang tingin sa kanila ni George, hindi na ito nagtaka pa kay Eliza. Bugnutin naman talaga kasi ang anak nito. Ano na namang nangyari sa'yo? Tanong ni George at naglapag ng merienda sa harap nila. Itinuro siya ni Eliza. Papa, palagi na lang akong inaasar. Nakakainis talaga. Salamat po, Papa. Nakangiting sabi ni Benedict at ibinigay agad lahat ng paboritong parte ni Eliza. Alam niya kasing aagawin na naman ito. Oh anak, tama na yan. Marami nang kay Eliza. Pakabusog ka, Benedict. Mag-aaral ka pa. Magiliw na sabi ni George sa kanya. Etong isa, hindi na kailangan. Tamad naman mag-aaral si Eliza. Humalakak naman siya. Salamat po. Papa, magsabi nga po kayo sa akin. Anak niyo po ba talaga ako? Naiiritang tanong ni Eliza. Pinahawak na ni George ang kutsara at tinidor sa dalaga. Napakadami talagang tanong. Bakit kapag sinabi ko bang ampun ka rin, kapani-paniwala ba? Kamukha kita. Kapag naging babae ako, ganyan ang itsura ko, Eliza. Kabilang pisngi ka lang ng puwet ko, anak. Tinakpan agad ni Eliza ang mga tenga. Natawa na lang si Benedict sa asaran ng mag-ama. Bugnutin man ang dalaga, wala naman itong magawa sa pang-aasar ni George. Minsan, ito na lang ang sumusuko. Kaya siguro gusto niya rin talaga na inaasar si Eliza dahil ganoon din ang paraan ng papa nito. Tamang aasarin lang pero hindi aabot sa puntong masasaktan ang dalaga. Tiningnan ni Benedict si Eliza habang kumakain.
Ayaw niya na naninibugho ito sa kanya bilang kapatid dahil hindi naman din siya makikipagkumpetensya. Ayaw niya itong maging kapatid. May nararamdaman si Benedict, subalit hindi siya mangangahas na aminin yon. At si Eliza, na kapatid lang talaga ang turing sa kanya, minsan ay kaaway pa nga. Nahihiya si Benedict, parang kasalanan na magustuhan niyang anak ng taong sa kanya ay kumupkop. Turuan mo ako mamaya, may quiz kami bukas. Baka bumagsak na naman ako, yari na talaga ako kay Papa. Sabi ni Eliza. Marahan naman siyang tumango. Makinig ka naman din kasi. Hindi mo tinatanda ng mga tinuturo ko. Parang pumapasok lang sa tenga mo, hindi mo naman ina-absorb. Kahit inaaway siya ni Eliza simula bata, hahanap-hanapin niya pa rin iyon. Nasanay siya sa ganong ritmo ng kanilang buhay. Pagkatapos talikuran si Benedict ng ina na pinabayaan siya, tumimuna sa kanyang isip na sina George at Eliza na ang kanyang pamilya. Kaya ang pagkakagusto niya sa dalaga, wala na dapat maging puwang pa sa puso niya. Subalit magbabago ang takbo ng lahat sa pagdating ng kanyang tunay na ama. Tagal naman ng babaeng yon, saad ni Benedict habang hinihintay si Eliza na makalabas sa school nito. Inilipat niya ang kanyang timbang mula sa isang paa patungo sa isa pa. Medyo naiinip na si Benedict. Ganoon palagi ang setup nila. Kahit senior high na siya at medyo malayo ang school, hindi pwedeng hindi sila sabay na umuwi ni Eliza. Kailangan nakasabay siya at baka iba pang sumabay. Tiningnan niya ang kanyang relo. Medyo late na siya ngayon Mukhang may program pa sa loob. Maya-maya ay may tumigil na sedan sa harapan niya. Bumaba ang bintana at tumambad ang isang lalaki. Ikaw ba si Benedict Garcia? Tanong ng lalaki sa kanya. Kumunot ang noo ni Benedict. Opo, ako nga po. Sino po kayo? Saglit na lumambot ang tingin nito at bumaba sa sasakyan. Ako ang iyong ama. Ako si Alfonso de los Santos. Parang suntok sa sikmura kay Benedict ang sinabi ng lalaking nasa harap niya. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Yon ang kanyang alam at sinabi ng nanay niyang si Sanya. Wala naman itong masyadong sinabi tungkol sa tunay na ama at hindi na rin naman siya masyadong nagtanong. Hindi, sabi ni Benedict at mariing umiling. Sabi ng nanay ko, matagal ka nang pumanaw. Wala akong ama simula bata pa. Hindi nga kita kilala. Nang hina ang ekspresyon ni Alfonso, ngunit saglit lang iyon. Iyon ang sinabi ni Sanya sa'yo? Napaatras si Benedict. Huwag mo nang banggitin sa akin ang pangalan na yan. Matagal niya na akong tinalikuran. Ganon din naman ang ginawa mo, hindi ba? Mas malala ka lang. Baka hindi pa ako lumalabas sa mundo. Tinalikuran mo na agad ako. Kaya siguro para sa amin nun, wala ka na. Napailing si Alfonso. Buhay na buhay ako, Benedict. Umalis lang ako nun. Hindi ako handa na maging ama. Masyado pa kaming bata ng mama mo at sobrang takot din ako. Hindi ako ang lalaking kailangan niya. Ang lalaking kailangan mo ng mga panahon na yon. Ngayon nahanap kita. Madali ka lang hanapin at alam ko rin na pinabayaan ka ni Sanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Benedict. Hindi niya alam kung papaano iproseso iyon. Ang lalaking nasa harap niya, ang estranghero na kinakausap siya, siyang nagsasabi na kanyang ama. Ni sa panaginip, hindi siya umasa na may tatay pa siya. Hindi ko maintindihan. Malamig na sabi ni Benedict. Hindi ka basta-basta magpapakita sa akin at sasabihing tatay kita. Muling lumambot ang mukha ni Alfonso. Anak, lagi kong pinagsisisihan ang pag-alis ko. Hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa'yo, Benedict. Gusto kitang makausap. Gusto kong bumawi sa oras na nawala sa ating dalawa. May asawa at mga anak na ako. Pero alam niyang may naiwan akong anak dito sa Pilipinas. Handa ka nilang tanggapin. Hindi kita kailangang kausapin. Sabi ni Benedict, mas malamig na ang boses niya kaysa kanina. May tatay na ako. Hindi na kita kailangan. Ang tagal mong nawala. 19 na taon. Tapos babalik ka na parang wala kang pagkukulang. Benedict! Biglang tawag ni Eliza sa kanya. Mabilis siyang lumingon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Eliza sa bumabahang mga estudyante. Kumakaway ito sa kanya. Nakangiti pa habang papalapit. Benedict!
Tawag sa kanya ni Alfonso pero hindi niya pinansin. Mabilis siyang humakbang patungo kay Eliza. Mabilis niyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Kating-kati na ang kanyang mga paa na umalis na doon. "Sino ang lalaking kausap mo ron, Benedict?" Tanong ni Eliza habang naglalakad sila palayo. "Estranghero lang," sabi naman ni Benedict at sinusubukang maging kaswal. "Nagtatanong lang ng direksyon." Umaasa si Benedict na hindi na magtanong pa ang dalaga. Ayaw niyang buksan pang usapin. Kahit bumalik ang tunay niyang ama, wala siyang pakialam. Noong mga panahong kailangan niya ito, hindi ito nagpakaama para kay Benedict. Huli na para bumawi pa ito. "Hindi ba next year graduating ka na? Saan ka papasok ng kolehiyo?" Tanong ni Eliza sa kanya. Sandali siyang lumingon sa dalaga. "Sa community college lang dito sa atin." Natigilan si Eliza sa ginagawa nito. "Ha? Akala ko ba gusto mong maging neurologist? Saka sabi ng mga teacher sa school, naririnig ko, may nag-offer sa'yo ng scholarship sa Maynila at sa ibang bansa. Grabe, iba talagang talino mo, Benedict." "Kahit naman may scholarship, may gastos pa rin. Dito na lang ako sa atin. Kukuha na lang ako ng engineering course. Bahala na. Saka okay na rin para mabantayan kita. Mamaya kapag wala na ako, kung kani-kanino ka na, bumabarkad at nagpapaligaw." Nangingiti niyang saa dito. Napairap naman si Eliza. Hindi naman ako easy to get, no? Kayang-kaya niya ng pag-aralin ang sarili sa kolehiyo. Bahala na siyang dumiskarte. Gayunpaman, ayaw niyang umalis sa kanila. Iwan ang mag-amang nagmamahal sa kanya. Nais ni Benedict na nasa malapit pa rin siya at kapiling ang mga ito. Bukod doon, ayaw niyang pahirapan si George. Gusto niya sanang maging doktor pero mahal at alam niyang mahihirapan si George. Anak talaga ang turing sa kanya nito, kaya kahit hindi siya humiling, alam niyang pag-aaralin siya nito sa kolehiyo. Nagpatuloy na lang si Benedict sa pagdidilig ng mga halaman. Nasa rooftop sila ng araw na yon. Siya talaga ang palaging tagadilig ng tanim na gulay ni George. Mahilig kasi sa mga halaman ang ama ni Eliza. Gusto rin naman ito na may sariling tanim para pangrekado sa mga lulutuin sa restaurant at mas makakatipid. Nakatuon si Benedict sa gawain na hindi niya na napansin ang buhol na nabubuo sa hose. Inilipat ni Benedict ang kanyang mga paa upang umatras pero sumabit naman ang isa. Ibinabalik niya palang ang balanse pero hindi na talaga kinaya. Natisod siya at napahampas ang braso niya sa poste. Yun nga lang, napunta sa ibang direksyon ng hose. Napahila mo sa inis si Eliza at dahan-dahang nagsalita. "Benedict, walang hiya ka talaga. Walang araw na hindi mo ako iniinis." Umawang ang bibig ni Benedict. "Sorry." Sa pagkilos pa ulit ni Benedict, hindi na sa mukha ni Eliza napatapat ang tubig ng hose. Napunta na yon sa pinapatuyong project ng dalaga. Parang may nabasag sa paligid at lumakas ang ihip ng hangin. Malakas at mahabang sinigaw ni Eliza ang kanyang pangalan. "Benedict!" "Sorry talaga, Eliza. Hindi ko sinasadya." Bulalas niya at pinatay agad ang gripo. Sinamaan siya ng tingin ni Eliza. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa tagiliran. "Alam mo ba kung ilang araw kong ginawa yung project na yon? Tapos binasa mo lang ng tubig?" Napaatras si Benedict nang humakbang ito palapit. Walang babala, hinawakan nito ang hose at itinapat sa kanya. "Sinira mo lang ang project ko, Benedict. Panira ka talaga palagi ng araw ko. Ikaw? Crush sa school? Heartthrob? Matalino? Pogi? Doon ka lang ganon, pero dito sa bahay, para kang peste sa akin. Nakakainis ka?" Bulalas pa ni Eliza. Malakas na tumawa si Benedict. Dapat, naiinis din siya sa mga sinasabi nito, pero kapag nagagalit si Eliza, parang maliit na bulkang sumasabog. Kulang na lang, umusok ang mga tenga. Hindi naman din niya siniseryoso ang pinagsasasabi ng dalaga dahil alam niyang panandalian lang yon. Oy, tumigil ka, Eliza, basa na ako!" Natatawang saway ni Benedict. Sinubukan niyang iwaksi ang hose palayo sa kanya, ngunit desidido si Eliza na muli siyang basain. Maya-maya'y naging tawa na rin ang inis ng dalaga. Natigil lang sila pareho ng basang-basa na. "Alam mo, sinira mong project ko, nainis pa rin ako sa'yo." Hinihingal pero natatawang sabi ni Eliza. "Kaya gagawin mo to muli para sa akin. Hindi ko na uulitin. Ikaw na lang umulit."
Tumango si Benedict, nagpunas ng tubig sa mukha at ngumisi. Sige, ulitin ko na, mahal na prinsesa. Sisiguraduhin kong mas maganda pa kaysa sa dati. Pasalamat ka nga't nabasa ko. Mas magiging maganda pang project mo dahil sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Eliza at pinamiwangan siya. Napakayabang mo talaga, Benedict. Ayusan mo lang talaga, kung hindi, lagot ka sa akin. Ipagkakalat kong pictures mo sa school na nakapang-darna ka na costume ng bata. Ngunit hindi na nakikinig si Benedict. Napawi ang ngiti niya nang hindi sinasadya, bumaba ang kanyang paningin at bigla na lang siyang nahirapang huminga. Ang puting damit ni Eliza na basang-basa ng tubig ay dumikit sa balat nito. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakita niya itong nakasuot ng basang damit. Naliligo nga sila dati noong mga bata pa. Wala namang mali siya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit sa pagkakataong iyon parang mayroon. Eliza! Tawag ni Benedict. Tumingin sa kanyang dalaga at talagang pinigap ang laylayan ng damit. Ano na namang problema mo? Bakit ka naninigaw dyan? Hindi naman kita inaano. Nakikita ni Benedict ang outline ng itim nitong bra. Mariin siyang napalunok. Namumula ang mukha niya sa biglang pag-init. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa pisngi niya. Kinuha ni Benedict ang pinakamalapit na tuwalya na nakasabit sa kalapit na upuan. Lumapit siya kay Eliza, sinusubukang patatagin ang kanyang hininga. Walang sabi-sabi, ibinalot niya agad iyon sa katawan ni Eliza na parang lumpiang Shanghai. Aray ko naman, Benedict, yung mga kamay ko! Inosenteng reklamo ni Eliza. Tinalikuran niya ang dalaga. Hindi niya na talaga kaya. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa tindi ng nararamdaman para kay Eliza. At habang tumatagal na mas lumalalim pa yon, mas natatakot si Benedict para sa kanyang sarili. Siguradong magagalit si George. Hindi matutuwa ang papa ni Eliza kapag nalaman ng feelings niya. At mas madadagdagan pa ang alalahanin ni Benedict sa pagkikita ni na George at Alfonso. At talagang nagpakita ka pa dito. Sambit ni Benedict. Nanlilisik ang tingin kay Alfonso. Bakit ka nandito? Bakit mo kinakausap si papa? Mahiya ka naman. May mukha ka pa palang maihaharap sa taong mas nagpakaama sa akin. Napabuntong hininga si Alfonso. Benedict, gusto ko lang naman makabawi sa'yo. Hindi. Putol ni Benedict. Huwag mong sabihin. Huwag kang maglakas loob na subukang bigyang katwiran ng sarili mo at ang mga nagawa mo. Galit na galit si Benedict pero mas lalo siyang nagalit nang makitang pinipilit nito kay George ang pera. Para bang makakabawi si Alfonso sa lahat ng pag-aarugang ibinigay ni George sa kanya. Pero kilala ni Benedict ang taong nagpalaki sa kanya. Tinuring siya nito na parang anak. Hindi nito tinanggap ang pera dahil alam niyang ginastosan, pinag-aral, pinakain at dinamitan siya ni George dahil mahal na mahal siya nito. Kaya lahat ng galit ni Benedict napunta lang kay Alfonso. Pakiramdam niya, iniinsulto nito si George at hindi na lang siya basta para uupo roon sa isang gilid. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Iniwan mo ako sa nanay ko. Pareho na kayo. Pinabayaan niyo ako. At ngayon babalik ka na parang wala lang. Tapos, bibigyan niyo lang ng pera ang taong nagpalaki sa akin. Ano? Iniinsulto niyo bang papa ko? Napatingin si Alfonso sa pera. Alam kong galit ka, anak. Pero gusto ko lang naman pasalamatan si George at sabihin na gusto na kitang kunin. Etong pera pinipilit ko para naman mabayaran lahat ng nagastos niya sa'yo. Hindi mababayaran lahat ng pagmamahal ng papa ko. Naluluhan niyang sabi. Lumapit si George at hinawakan ang braso niya. Benedict, tama na. Kumalma ka. Alfonso, pasensya na. Hindi ko matatanggap ang pera. Hindi ko inalagaan ang anak niyo ni Sanya para lang magkaroon ng kapalit mula sa inyo. Dinuro ni Benedict ang kanyang ama. Wala kang kwente. Kung hindi mo pinabayaan ng mama ko, hindi sana kami mahihirapan sa buhay. Hindi sana siya luluwas sa Maynila. Hindi sana siya makakahanap ng ibang pamilya at hindi niya sana ako iniwan. Tapos ngayon, ang taong hindi ko kaano-ano, pero minahal ako ng buong buo. Babayaran mo lang kasi nagastusan. Hindi mababayaran lahat ng ginawa sa akin ni Papa. Dahil unang-una, wala naman siyang responsibilidad sa akin. Pero tinuring niya pa rin akong pamilya. Nanlabo sa galit at luha ang paningin ni Benedict. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niyang pera at itinapon yun sa sahig.
Sa palagay mo ba, magiging okay na sa pera mo? Mapait siyang tumawa. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi namin kailangan ng kahit na ano mula sa'yo. Nanatiling tahimik si Alfonso. Bakas ang guilt at pagsisisi sa mukha nito. Ang aking tunay na ama. Nanginginig ang mga salita ni Benedict. Ang totoo kong ama ay ang papa ko lang. Siya lang ang ama ko na nagpakaama sa akin. Nabasag ang boses niya pero wala siyang pakialam. Hindi lang ako pinalaki ni Papa. Nagsakripisyo siya para sa akin. Kahit para kay Eliza lang ang pagmamahal niya, nagawa niya pa rin akong bigyan. Nang iniwan ako ng mama ko at tinalikuran, sila ang nandyan para sa akin. Wala akong narinig na kahit na ano mula kina Papa at Eliza. Nang hina ang ekspresyon ni Alfonso. Benedict, patawarin mo ako. Gusto ko lang naman makabawi sa'yo at bigyan ka ng mas magandang buhay. Nabalitaan ko matalino ka. May scholarship ka sa Maynila at sa abroad. Kaya kitang suportahan dun, anak. Sabihin mo lang. Napaatras si Benedict. Hindi. Wala akong pakialam sa mga kaya mong ibigay sa akin. Tumingin sa kanya si Alfonso. Magkahalong sakit at guilt ang bumalatay sa mukha nito. Ngunit walang pakialam si Benedict. Hindi niya matatanggap ang paghingi nito ng tawad. Tinalikuran ni Benedict ang lalaking dapat ay tatay niya. Tapos na ako. Hindi na kita kailangan. Huling sabi ni Benedict bago umalis. Sumunod naman agad si Eliza. Mabilis siyang maglakad kaya talagang hinabol pa siya nito. Hinawakan ni Eliza ang kamay niya. San ka pupunta? Gabi na. Wala kang mapupuntahan. Baka mapahama ka pa. Mabilis pa rin ang paghinga ni Benedict at pinunasan ng mga luha. Galit na galit pa rin ako. Ayoko na siyang makita. Umuwi na tayo. Mahinahong sabi ni Eliza. Umiling si Benedict pero wala siyang nagawa nang hilahin siya ni Eliza. Nagpadala pa rin siya. Isa rin naman ang dalaga sa kayang magpakalma sa kanya. Umakyat sila sa rooftop at doon sila sandaling tumambay. Hingang malalim, Benedict. Lumapit si Eliza at hinagod ang kanyang dibdib. Ikalma mo muna yung puso mo. Nakatulong naman ang ginagawa nito. Maya-may umupo na sila sa catering nandoon. Tahimik lang si Eliza. Hinihintay na kumalma siya. Sorry. Mahinang saad ni Benedict. Kailangan nyo pa talagang makita yon. Okay lang, hindi lang siguro kami sanay na makita ka namin ni Papa na gano'n na sobrang galit. Mahinang sabi ni Eliza. Napabuntong hininga si Benedict at tumingin sa madilim na kalangitan. Bakit ba kasi parehong pabayang mga magulang ko? Pinunasan ni Eliza ang kanyang mga luha katulad ng palagi nitong ginagawa noon. Kung hindi pabayang mga magulang mo, hindi mo kami makikilala ni Papa. Pareho silang napahiga sa katre. Magkakatitigan lamang sila, malayo sa isa't isa at simpleng nakahiga nga lang. May punto nga naman si Eliza. Kung may dapat siyang ipagpasalamat sa ginawa ng mga magulang niya, iyon ay ang nakilala niyang mag-ama. Maya-maya'y biglaan na lang nakatulog si Eliza. Naibsan ang kanyang lungkot habang tinitingnan ng dalaga. Marahan niyang inabot ang mukha nito. Salamat sa pagdating niyo sa buhay ko, Eliza. Marahang sabi ni Benedict. Bumaba ang tingin niya sa mga labi ng dalaga. Napalunok siya at marahang lumapit. Gusto niya itong halikan. Malapit na ang mukha niya sa mukha ni Eliza pero nang naisip niya ang papa nilang si George, napabuntong hininga na lang siya. Marahan siyang tumayo at pinakalma ang sarili. Kailangan niya na talagang pigilan ang nararamdaman niya para kay Eliza. Hindi pwedeng palagi na lang ganoon. Maya-maya'y nagising ng dalaga. Nakatulog pala ako. Halika na sa baba, gutom na ako. Wala na siguro dun si Sir Alfonso. Marahan siyang tumango at inakay ang kamay nito. Anong oras na rin naman. Late na kaya dapat sarado ng restaurant pero nagkatinginan sila pareho ni Eliza nang makitang bukas pa yon. Papa, nandito ka pa ba? Tanong ni Eliza. Dumiretso naman agad si Benedict sa mga upuan at inayos iyon. Hindi pa siya gaanong nakakapagligpit nang marinig niyang sigaw ni Eliza. Papa! Mabilis na tumakbo si Benedict palapit dito at nakita niya sa kusina si George, ang kanilang papa na walang malay. Natatarantang pinuntahan niya ang ama-amahan para buhatin at isugod sa ospital. Eliza, tumawag ka ng tricycle. Bilisan mo! Utos niya rito. Mahinang tinapik ni Benedict ang mukha ni George na pawis na pawis na.
Papa, gising! Pa, dadalhin ka po namin sa ospital. Nang makarating sa ospital, na-confine na si George. Nalaman nila na dahil sa sobrang pagod, kaya ito nahimatay. Iyak naman ang iyak si Eliza at sobrang nag-aalala sa ama nito. Tinakot mo po ako, Papa. Humihikbing wika ni Eliza. Akala ko mawawala ka na po sa akin. Hindi ko po kaya yon. Mahina na lang siyang tumawa. Nang makarecover, si Benedict ang umalalay kay George sa lahat. Ayaw nilang pakilusin ni Eliza, kaya silang gumagalaw sa restaurant. Masaya at kontento naman siya sa ganong buhay. Puwera na lang nang malaman niya ang isang bagay. Bakit mo ba kasi pinipilit ang sarili mo? Tanggapin mo na, hindi mo kayang pag-aralin sa ibang bansa si Benedict. Saad ng kaibigan ni George. Natigilan si Benedict sa harap ng pinto. Kagagaling niya lang sa butika para bumili ng gamot ni George. Hindi niya inasahan na yon ang kanyang maririnig. Okay na yan, sabi pa ng ama-amahan niya na parang wala lang. Matalino si Benedict. Gusto rin maging magaling na doktor. Sayang ang talino ng anak ko kung dito lang siya sa atin. Gusto ko na malayo ang marating niya. Saka hindi matanggap ng pride ko na nauungusan ako ng totoo niyang ama. Kapag kay Alfonso, madali lang para sa kanyang pag-aralin sa abroad si Benedict. Pero para sa akin, mahirap man pero kakayanin ko. Medyo malaki na naman ang ipon ko. May ipon na rin naman akong bukod para kay Eliza. Mahal na mahal mo yung anak-anakan mo, sabi ng kaibigan ni George at nadidismaya rito. Gusto mong ibigay lahat pero sinasagad mo naman ang sarili mo sa pagtatrabaho. Doble kayod ka para makaipon ka lang. Masuportahan mo lang ang magandang pag-aaral ni Benedict. Nabitiwan niya ang doorknob. Inusig siya ng kanyang konsensya. Siya pala ang dahilan kung bakit napagod ng ganoon si George. Mabilis na pinunasan ni Benedict ang tumulong mga luha. Mahal na mahal talaga siya ng taong nagpalaki sa kanya. Pero hindi niya naman maaatim na magdusa ito ng dahil sa kanya. Kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang ibalik lahat ng mas higit pa kesa sa ibinigay ng mag-ama sa kanya. Kaya nakita na lamang ni Benedict ang sarili na pumapayag sa gustong mangyari ni Alfonso. Pumayag siya na ito ang magpaaral sa kanya sa abroad. Kailangan niyang gawin yon at maging magaling na doktor para magawa lahat ng pagbawing gusto niya para kina George at Eliza. Sasama ka sa tunay mong ama? Umawang ang bibig ni George. Akala ko... Bahagya siyang napayuko. Patawarin niyo po ako. Alam kong naging mabuti kayong ama sa akin pero hindi ko po kayang makita kayo na pinapagod ang sarili dahil lang gusto niyo pong ibigay sa akin ang mga bagay na gusto ko. Anak naman. Hinawakan ni George ang kamay niya. Anak kita, pantay kayo sa puso ko ni Eliza. Gusto kong ibigay sa inyo lahat ng kaya ko. Pinunasan ni Benedict ang mga luha. Salamat po. Saglit lang po ako. Sana hayaan niyo po ako na makabalik pa rin. At kapag bumalik po ako, babawi ako. Kayo naman po ni Eliza ang mamahalin ko at aalagaan ng sobra-sobra. Sandaling hindi nakapagsalita si George. Paano si Eliza? Marahan siyang tumingin kay George. Para bang ayaw nitong sabihin yon. Subalit nang binanggit ang pangalan ng dalaga, tila yun ang alas nito sa kanya para hindi na umalis. Alam kong gusto mo ang anak ko, marahang sabi ni George. Papa, sorry. Mas lalong naiyak si Benedict. Hindi ko po mapigilan. Sorry po. Alam ko pong dapat na magkapatid ang turingan namin pero habang tumatagal, mas lumalala lang pong nararamdaman ko kay Eliza. Ayoko pong ituring siyang kapatid. Tumayo si George at niyakap siya. Hindi ako galit. Matagal ko nang napapansin, Benedict. Sa paraan pa lang ng pagtingin mo kay Eliza, sa mga bagay na ginagawa mo para sa kanya, alam ko na gusto mo na talaga siya. At hindi ko na rin inaasahang kapatid pa ang magiging turing mo sa kanya. Gusto kita para sa anak ko dahil kilala kita at ako ang nagpalaki sa'yo. Pero kay Eliza pa rin ang desisyon. At baka magbago pa yung nararamdaman mo kapag nakakilala ka ng ibang babae. Duda si Benedict na mangyayari yon. Mahihirapan siya. Simula bata pa lang, nasa sistema niya na si Eliza. Palagi man siya nitong inaaway, ito pa rin ang hinahanap-hanap niya sa tuwina. Suminghap si George. Nang malaman ko na may nararamdaman ka para kay Eliza, aaminin ko nung una,
Natakot ako pero anong magagawa ko? Damdamin mo yan, Benedict. Hindi ko kayang pigilan yan. Kahit pa gusto ko kayong magturingan na parang magkapatid, hindi ko pa rin mapipigilan na ibang tingin mo. Pero hindi naman din ako nag-aalala. Alam ko kung anong klase kang tao, Benedict. Mas may tiwala pa ako sa'yo kaysa kay Eliza. Kaya hindi ka gagawa ng mga bagay na ikagagalit ko kahit magkasama pa kayo. Mahina na lang tumawa si Benedict at marahang tumango. Paano nga kung si Eliza ang unang nagkaroon ng feelings? Siguradong gulo at hindi nito kayang magpigil. Si Eliza pa naman ang klase ng tao na kapag may gusto, magiging vocal agad kay George. Simula ng araw na yon, napagdesisyonan niyang sumama na talaga kay Alfonso. Nang malaman niyo ni Eliza, galit na galit ito sa kanya. Anong karapatan mong iwan kami? Naluluhang tanong nito. Kapag bumalik ka, hindi ka na makakabalik sa amin ni Papa. Ako na lahat kakain ng luto ni Papa. Ako na kakain ng mga prutas at mga masasarap na pagkain para sa'yo. Hindi na rin kita ituturing na kapatid. Namuo ang mga luha ni Benedict. Hindi naman talaga kita kapatid. Anong sinabi mo? Naiinis na tanong ni Eliza. Tiningnan niya lang ito ng mabuti. Babaunin niya pa talaga ang galit ng dalaga. Gusto niyang umamin na hindi kapatid ang turing niya dito, kundi isang babaeng pwede niyang mahalin. Gayunpaman, alam ni Benedict na hindi yon ang tamang panahon. Sige, umalis ka na. Wala na akong pakialam sa'yo. Puno ng pagtatampo ang boses ni Eliza at napahagulgul na. Pero, kaya niya ba talagang iwan ito nang walang iniiwang pangako? Mahal kita. Napairap si Eliza. Hindi kita mahal. Hindi na kita matatanggap bilang kapatid ko. Hindi ka na namin pamilya. Talagang ipinagpalit. Inilapat ni Benedict ang mga labi niya sa dalaga. Gulat na gulat naman ito at hindi na muling makapagsalita. Mahal kita. Hindi bilang kapatid. Mahal kita bilang lalaki na kayang magmahal ng babae. Pinaglapat ni Benedict ang mga noo nila. Please, hintayin mo ko. Babalik ako. May gagawin lang ako. Hintayin mo ko at babalik ako. Mas maayos at mas kaya nang ibigay ang lahat sa inyo. Napakagatlabi si Eliza at yumakap sa kanya. Wala man itong sabihin, sapat na sa kanya yon. Mukhang pareho pala sila ng nararamdaman ng dalaga. Marahan siyang lumapit at mahigpit itong niyakap. Pangako sa'yo, sa oras na bumalik ako, magtatagal na ako sa piling mo at hindi mawawala sa tabi mo habang nabubuhay ako, Eliza. Pagkatapos ng lahat, napunta na nga si Benedict sa ibang bansa. Nakilala niyang pamilya ng kanyang tunay na ama. Mababait naman ang mga ito kaya nakasundo niya rin. At si Alfonso, patuloy pa rin na kinukuha ang kanyang loob. Sa ibang bansa, wala siyang ibang ginawa kundi mag-aral. Lumipas ang ilang taon, nakatapos na siya sa pag-aaral. Naging magaling siyang neurologist at kahit maganda ang kita sa ibang bansa, tinigil niya muna para may balikan na pamilya sa Pilipinas. Gusto mo rito sa ospital namin? Tanong ni Beth, ang may-ari ng ospital malapit sa kanila. Marahan naman siyang tumango. Pero sa Maynila muna ako ngayon. Kapag umuwi ako at nagbakasyon, gusto ko namang tumulong din dito sa ospital natin. Ibang environment na rin para sa akin. Pero sa kanyang pag-uwi, hindi niya inaasahan na makita pa si Sanya, ang ina na pinabayaan siya at piniling talikuran. May sakit ito at nagpapadialysis. Nang magtagpo ang mga mata nila, bakas ang pagsisisi at sakit sa mga mata nito. Ngunit hindi na nagtangkang lumapit pa dahil kasama ang bagong pamilya. Matagal na panahon na rin naman, lumipas na ang galit ni Benedict. Naging maayos din naman ang buhay niya dahil iniwan siya ni Sanya kay George na mabuting tao. Wala na ring saysay para maghinanakit pa siya sa kanyang totoong ina. Benedict, ikaw na ba yan? Tanong ni George na medyo matanda na. Naluha agad siya at mahigpit itong niyakap. Opo, Papa. Miss na miss ko na po kayo. Nasaan po si Eliza? Tumawa naman ito. Ako ba talagang binalikan mo o ang anak ko? Teacher yon, kaya nasa school pa. Pauwi na rin ang anak ko. Benedict? Nagulat na lang si Benedict nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Mabilis siyang humarap at napangiti nang makita si Eliza. Kumusta ka na? Tanong ni Benedict.
Namuo agad ang mga luha ng dalaga. Sising-sisi ako na hindi ko man lang nasabi sa'yo na mahal din kita bago ka umalis. I'm sorry. Akala ko hindi ka nababalik. Akala ko hindi mo natutuparin ang pangako mo sa akin. Napangiti naman si Benedict. Pwede ba yon? Mahal kita. Bukod doon, pamilya ko kayo ni Papa. Talagang uuwi ako kung saan ang tahanan ko. Nagyakapan silang tatlo. Pagkatapos ng araw na yon, nagplano na sila sa kasal. Suportado naman sila ng kanilang amang si George. Masaya si Benedict na nakauwi na at ikakasal sa babaeng minamahal. Hindi niya man kadugo ang mga ito para kay Benedict, sina George at Eliza, ang totoo niyang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay hindi lamang basta pamilya. Binubuo at nililikha ang pamilya natin hindi dahil atin silang pinanggalingan, kundi dahil choice natin na sila ang ituring. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.